So ayan mga pre, magandang araw po sa inyo lahat at, eto na nga po mga pre 'no, bigyan po natin ito ng, kaunting reaksyon, itong, video po ni Kalinga Prab na hindi makapaniwala itong si Kalinga Prab mga pre sa ginawa nitong, dalawang, tukmol na 'to 'no, na itong, si ano, sino nga yung isa, si Doctor Love, okey? Doctor Love at, itong si Regine 'no. 'Yun papakinggan po natin yung, mga sinabi ni ni ano dito ni, Kalinga Prab dito sa dalawang tao na 'to, okey? Kasi itong dalawang tao na 'to dumikit sa Kalingap, nagpalaki ng mga channel and then, yung mga actions nila hindi na pang-kalingap. 'No, so atin po itong, bigyan ng reaksyon at panoorin po natin ang, video po ni Kalinga Prab. Yes, wakwak is talaga, pero hindi pa naman. For Viancy, hindi pa kay Viancy kasi nagkakausap pa kami ni Viancy ano. Actually, may gusto lang akong linawin sa inyo about kay Viancy. Unang-una po, si Viancy ay umayaw lang sa love team, hindi po siya umayaw sa pagpa-vlog sa'kin. Ano po, andito rin ako para linawin sa inyo 'yun kasi si Viancy po ay hindi po siya umayaw sa magpa-vlog ano or nawakwak. Siya po ay umayaw lang sa love team, ano. Ayun, maliwanag po 'yun, sa love team lang. Pero sa kay Kalinga Prab, okey pa naman, ayan. So, ah, interested ako dun sa ginawa ni Doctor Love at dito kay Regine. Ano ba yung ginawa 'no? Yun yung kaya ko gustong pakinggan ng video. Actually, hindi ko pa po siya napanood ng buo and then, try natin kung mapapakinggan po natin dito ano, and then bigyan po natin ng, reaksyon. Kaya si Viancy po ay kalinga pa rin po siya. Okay, may ads lang. Ang dalawa. Desisyon nila Viancy kung ano ba talaga yung gusto nila 'no, hindi pa kami nagkakausap sa personal. Hindi ko rin alam kung bakit. Yun may lumabas about dun sa ano, about kay Edu, yung inilabas ni Red Zane na which is talagang ano yun, hindi maganda yun. Delikado siya. Saka si ano, saka mas lalong napapahamak si Viancy sa ginagawa nila. Oh, ayan, klaro po 'yan, Itong ginagawa ni Regine mga pre ay, kapahamakan. Kapahamakan dito kay Viancy. Okey, kaya na kunyari, sumusuporta sila sa tao pero yung pala ginagamit lang, 'di ba? Ginagamit nila si Viancy para yung issue maging solido, uminit, at para pumaldo sila kumita. Yun naman po talaga yun yung realidad, 'di ba? Paldo, yun yung gusto nila. Pero kunyari supporter sila ng taong yun, ni Viancy 'no? Kunyari solido sila dun, pero hindi po totoo yan. Kasi kung talagang supporter ka sa talagang supporter ka kay Viancy, ang gagawin mo hindi mo siya ipapahamak. Yung mga pinag-uusapan na ganyan, dapat pribado talaga yan. Hindi po lahat ng bagay inilalabas po sa social media. Okay, maliwanag po yan. O tuloy po natin. Lalong napapahamak si Viancy. Si Viancy po kalinga pa rin po yan ano, hindi po siya umayaw sa pagpa-vlog sa kanya. Sa love team lang po siya umayaw. Kung daw magkakasing naman idol yun, ano? Grabe 'no, uso talaga yung wakwakan diyan, Media dapat pag-usapan sa personal, Tama hindi sa naman. social media. Actually sabi sa'kin ni Kuya Chilo, Tama naman, dapat sa personal. Hindi po puwede na sa social media. Sabagay kung content-content na lang, pera-pera na lang talaga yung labanan, gagawin yan nila Dr. Lab at, Regine. Mukhang barya yung mga pagmumukha, Hmm, pumunta sila doon ano, sila Kuya Chilo. At yun, di ko rin alam na pumunta pala sila Edu doon. hmm. Di ko lang alam kung ano yung full details ng kanilang pinag-usapan. Pero ang pinagtataka ko bakit kailangang humantong sa ganito, 'di ba? Kung Hmm. kailangang i-public yung mga gano'ng pangyayari, gano'ng kahit hindi pa naman nag-uusap personal, 'di ba? Dapat pag-usapan muna. Si Viancy mas napapahamak si Viancy para sa'kin, 'no? Kasi wala naman pong ano, eh, yung sabi nga sa reaction ni Kuya July, puro hearsay lang. Wala naman Hmm. talagang ano, malinaw na ebidensya, 'di ba? Hmm. Kaya ang pangit din kasi hindi ganito dapat, eh, hindi dapat ganito yung ano, okey kasi okey kami, okey kaming lahat. Pero bakit biglang naging ganito, 'di ba? Kung naano si Viancy po, lalo siyang kinakawawa ng mga bashers which is yun po talaga yung ayaw kong mangyari. Ayun, dahil kay ano, dahil kay
Yung nakadikit sa kanya red chain, 'di ba? And siyempre ito si Kalingap Rab Kalingap Rab, si Doctor Love. Si Jency po mas kawawa talaga dito sa nangyayari na 'to. Yung reaction din ni Sir Mars maganda din po 'to. Hindi kasi social media ang tamang ang tamang, way para ano 'yan, pag-usapan or maayos. Kung ganyan kasi seryosong usapin na 'yan, hindi na 'yan dapat pang social media. Dapat yung nilalabas sa social media limitado na lang po. Para sa mga siyempre para din sa mga viewers kasi yung mga viewers kasi nag-aantay talaga ng update 'yan kung ano na ba talagang nangyari. Pero dapat yung nilalabas limitado na lang. Pero kung mga sensitibong usapin na po, dapat talaga 'yan personal. Hindi po lahat nilalabas sa social media. Pero maraming iba diyan na nakadikit nga kay Biancy na sinasabi supporter daw talaga siya, suli daw talaga sila. Pero sinisira naman nila yung tao. Yung mga hindi dapat ilabas, nilalabasin nila para for views, for revenue. Yun yung problema. So, hindi totoong pagsuporta yung habol nyo. Kaya lang kayo nandyan dahil maingay yung pangalan at nakikinabang kayo. Di ba? Ay, nako. Kasi lalo lang yung gugulo. Ano po, kung may kasalanan sa EDS, pag-usapan sa personal, Tama. hindi dito sa social media. Anong motibo bakit kailangan i-ano sa social media? 'Di ba? Anong motibo bakit kailangan i-public yun? Na pwede namang pag-usapan sa personal. Sabi ni Kuya Jill pumunta daw sila doon, eh. Ay, shout kay Kuya Jill. Totoo ba, Jill, pumunta kayo doon? Tahimik na nga na tao si Edo, no? Tapos, sasabihin pa nila may kasalanan. Tapos yung nagsasabing may kasalanan si Edo, yun yung makasalanan. Di ko maintindihan dito sa mga manggagamit dyan sa Kalingap, oh. Marami yung nandyan sa Kalingap na ginagamit na lang yung Kalingap para makinabang din sila. Yan. Yan, sila Dr. Love. Yan, isa yan. Kasi hindi po, eh. Si Biancy po ang kawawa talaga. Oo, merong part na masisira si EDS. Pero wala naman talagang malinaw na puro lang, kwento. Heresy lang. Pero si Biancy, lalo niyong inaano, eh. Lalo niyong ginugulo yung buhay niya. In this vast, magical realm where glory and peril coexist. Pumunta kami doon. Ayan, pumunta sila Kuya Jill pala doon. So, doon pa lang, ibig sabihin na nag-reach out sila. Nag-reach out sila Kuya Jill, si Edo. Diba? Sila dalawa lang ata pumunta doon, eh. So, pag nag-reach out ka, ibig sabihin, gusto mong maayos. Diba? Yun yung klaro dyan. Pero ano nangyari ba doon? Hindi ko rin alam kung nag-usap pa sila. Ano? Ako po naawa ko sa dalawa, kay Biancy at kay Edo. Kasi parang sila malapit sa akin. Kasi gusto ko na mag-live noon pa. Kaso sunod-sunod yung event. Modeling. Tapos nagbiyahe pa kami galing sa damo. Di ako makapag-live. Padayo pa daw papasabugin sa Red Sign. Ay, bahala po siya kung anong gusto niya pasabugin. Pero, Dami ka pang papasabugin, Red Sign. Tingnan nga natin. Tanginang, ano na to, Anyway, gagawa natin ng part 2 yan. Yung kanyang video, no? Marami daw siyang papasabugin pa para sumabog din yung revenue. Galing, Sabagay, itong si Regine kasi hindi pa to nakatikim ng mga sinasampahan siya ng kaso kasi akala niya siguro dito sa YouTube, laro-laro lang to. No? O akala niya ganun-ganun lang siguro. Ay, kung ganun ka mag-isip, bobo ka. Kumulo yung dugo ko dun, Ang dami pang papasabugin. Ba! Maganda yan, naniniwala ko na na may something dyan sa likod niyan. Kasi hindi lang kilala kong si Kuya Red Sign, eh. Pati si Dr. Love. Parang nag-iba talaga sila, eh. Hindi lang kilala kong Kuya Red Sign at si Dr. Love. Kaya di ko rin alam kung ano. Yan Red Sign at Dr. Love, nag-iba kayo. Nilamon sila ng for views at revenue. Yun yung nakikita ko dyan. Diba? Yung matindi na yung pangangailangan mo. Kaya lahat na lang gagawin mo. Lahat naman po tayo nangangailangan ng pera. Pero yung mali, nako, wag mong i-push. Pag pinush mo yan, pati ikaw laglag. So, yan klaro po yan. Na medyo alanganin po si Kalingap Rab dito sa dalawang tukmol na to. Pero sa mga ginawa nila, may ano talaga yan. May consequences yan. Hindi yan pwedeng ano na lang. Palampasin na lang. Tama. Ay, baka mamaya Dr. Love, dahil sa ginagawa mo, bumalik ka na naman sa kulungan. Mahirap doon. Bawal mag-vlog doon. Bawal mang-uto ng OFW doon. Kasi kung ganyang gawain, ano yan,
kumbaga nag-alis na talaga sila sa Kalingap. Ginawa na nila 'yan, ibig sabihin ayaw na nila sa Kalingap. Kumbaga hindi na sila sumunod, sa una pa lang hindi na sila sumunod. So ibig sabihin, ready na silang umalis sa Kalingap. So ibig sabihin hindi na sila Kalingap sa ginagawa nila ngayon. Sige. Ayan na, hindi na kayo kalingap. So, sa madaling salita, layas na kayo sa kalingap. Ha? Lumayas na kayo, magbalot-balot na kayo. Dahil kayo ay isang nagiging basura sa kalingap. Okay? Yan ay observation po yan ni Kalingap Rab. Oh, na dahil hindi naman kayo sumusunod sa gusto ni Kalingap Rab, nag-iiba na kayo ng landas, isa lang ibig sabihin. Wala na kayo sa kalingap. Ayaw nyo na. Di ba? Yun yung ibig sabihin doon. May punto naman. Kung sila sumusunod. Di ba? Sa live nga ni Dr. Lab, sabi niya kahit daw isang taon pa siyang kahit isang taon pa daw siyang suspension. Ibig sabihin, okay na sa kanya na ano siya. Ang yabang kahit isang taon pa siyang suspension, putang ina. Hindi ka na masususpended, wag kang mag-alala. Oh, magbalot-balot ka na. Oh, magbalot-balot ka na, Dr. Lab. Bobo ka kasi. Ha? O, yung salitang bobo, ikaw yun. Nasa sayo yun. Nasa kalooban mo yun. Okay? Sabi nila malaya na sila sa gusto nilang gawin. Di ba? Okay na rin yun. Kung hindi sila susunod, edi malaya na sila sa gusto nilang gawin. Pero hindi na sila Kalingap. Ayan na, klaro ha. Malaya na kayo, Regine at Dr. Lab, pero hindi na kayo kalingap. Sayang yung binuo yung yung nabuo yung channel yung sa kalingap eh. Tapos ngayon sa ganyang issue na mababaw lang, diyan kayo masisira. Diba? Sa bagay, kayo din naman yung gustong sumira talaga sa kalingap. So dapat yung mga gustong sumira sa kalingap, pagpipitikin na yan. Pagtatanggalin na yan. Kasi yan yung mga linta. Diba? Mga linta yan na talagang sisira sa kalingap. Oh. At least, no? Ngayon, maliwanag na sa sinabi pa lang ni Kalingap Rab. Kasi nasa loob tayo ng committee ng Kalingap. Ano? Buti pa nga si Kuya Gilo nag-sorry siya kagad. Pero ang pag-usap pa naman sa Karaba, bago po kayo mag-decision, gusto ko malaman din kung ano ba yung hatol nyo. Kasi di naman yung dumaan sa akin eh. Ewan ko kung dumaan kay Kuya Bal. Pero sana dapat dumadaan din sa akin para naman alam ko. Kasi di naman talaga lahat makakapag-charity. Kasi yung iba naman, staff, alalay. Di ba? Kaya nila David, nila Kuya Nel, staff ko sila. Si Kuya Gilo, alam ko, alalay siya ngayon ni Edu, paano siya makakapag-charity. So yun yung dapat ma-consider din natin. Ano? Hindi yung basta-basta po. Pero yung mga yung suspension kina Dr. Lab, yun, pamura ko doon kasi talagang hindi sumunod eh. Basta pakiusap natin. Kasi kung sinunod nila yun, wala na, tapos na sana eh. Diba? Pwede na lang mag-usap in person. Ayusin. Malaki yung ulo eh. Feeling niya kaya niya na eh, no? Oh, feeling niya kaya niya na. Kala niya siya na. Oh, ngayon, matigas ulo mo, hindi ka sumusunod. Oh. Pag natanggal ka dyan, malamang sa malamang hihina yung views mo ngayon. Pag humina yung views mo, abay, wag ka na lumapit sa kalingap. Diba? Ngayon, mayabang ka kasi malaki yung views mo. May revenue. Pag wala na, ano gagawin? Magmamakaawa na. Sorry, nagkamali po ako. Inuhulaan ko na yung mangyayari sa future. Nagkamali po ako, padalos-dalos ako ng salita. Mahilig ba naman niya magdrama si Dr. Lab? Iiyak-iyakan ka lang yan. Kulang na lang mag-suggest pa yan sa'yo. Uy, abang binibidyo mo ako, lagyan mo ng sad music ha. Ay, lumayas na, wala nang balikan. Ganun lang yun. Yun na lang, kung meron lang sila, papat naman ni Fiancé, kausapin si Edu. Ano? Lalo pumunta naman pala si Kuya Gilo doon. Diba pumunta naman pala sila doon eh. Kawawa po si Fiancé at ang family niya. Napakaganda ng before, napakaganda ng image nila. Which is, okay naman talaga sila. Hindi naman sila Wala namang issue eh. Diba? Wala namang issue sa kay Fiancé at Edo mga pre. Sila is tahimik na tao. Ayaw po nila ng gulo, issue. Ayaw po nila ng ganun. Ang nagpapagulo yung nasa paligid nila. Ayun. Respetuhin nyo rin po kung ayaw na ng love team, no? Ni Fiancé, respeto yun. Nasa kanya yung desisyon eh. Kung ayaw na ng love team, nasa kanya yung desisyon. Hindi po kayo pwede magalit. Ito'y payo ko sa mga viewers, sana. Ano ba naman yan? Lalabas yung mga pangit na salita, walang utang na loob, ganyan. Kung hindi dahil kay Edo, ganyan. Andin sa kabilang side naman, si Edo na may ibabash.
Pangit yun, ha? Huwag kayong ganyan. May karapatan ang tao na magdesisyon sa sarili niya. Kung ayaw na magpa-vlog sa love team, edi walang mali doon. Kay Edo naman, wala ring mali kay Edo, 'di ba? Kasi tahimik na tao 'yan. Ang mali po nandun sa mga manggagamit na vlogger katulad ni Dr. Love at sino yung tayong kulangot na 'to, sino pa yung isa? Si Red Jane, 'yan, isa pa 'yan, kuto 'yan. Oh, 'di ba? 'Yan, nandiyan sa kanila yung mali. And siyempre sa mga negatibong mga viewers. Ayun, yung mahilig bang bash, nakikinood na nga lang, akala mo may mga ambag. Ha? Ayun, wakwak po yung nagpapagulo sa totoo lang. Hindi sila nagbago. Ano? Pero may sumisira po. Hindi sila yun. Hindi yung mga nasa paligid nila. Kaya ako na sinabi ko, totoo yun yung sumisira talaga yung mga nasa paligid. Pwede naman tayong di ba dati, okay naman nakakapag-scout naman si Dr. Love dati. Si Redzine, nakakapag-scout din. Pwede naman Tamad eh. Bakit pa mag-i-scout si Dr. Love? Kung pwede naman niyang ibulsa yung pera, sayang rin eh. Bibigay pa ni Dr. Love, huwag na. Bulsa na lang niya. Ayaw niyang wala na. Yung mga taong wala sa puso ang pagtulong, mahirap pilitin yan. Uy, mag-scout ka, tumulong ka. Kahit nga mag-scout na lang eh. Ipasa mo na lang. 'Di ba? Yun na lang eh, yung gagawin mo. Pero lalo na kaya kung tutulong ka pa. Baka hindi pa kaya kasi tatamad-tamad nga eh. Ang gusto niya, mag-vlog lang live and then antay ng grasya, antay ng padala ng mga OFW. Baka ganun gusto. Nakakahiya naman kung ganun. Sus Mariusip. balik yung ganun eh. Di ba? Pwede naman balik yun. Hindi naman kaya. Ewan ko lang, baka mas malaki kasi yung, di ko lang sure kung mayroong nasa likod niyan. Pwede kasi may nasa likod niyan na gustong pabagsakin sa Edo eh. Di ba? Meron at meron yan, malamang. Oh. Kasi kahit ganyan kabait si Edo mga pre, meron at meron paling galit diyan na hindi nagugustuhan yung mga ginagawa ni Edo. Inggit ng tawag doon. Kopi ko Blanca, di lang creamy, gentle din sa tummy. Switch na! Kung wala talagang respeto, wala na talaga. Ibig sabihin, ayaw na nila sa Kalingap. Ano na sila? Ready na sila. Ready na sila. Sa mga yung mga sa live ni Dr. Love kagabi. Sabi ko, iba na to Hindi na to yung Dr. Love na nakilala ko. So sana ewan ko lang kung maayos pa. Sinira na eh. Sinira na. Ilang beses sinira ni Dr. Love yung Kalingap. So, it's time siguro, in my opinion lang, and suggestion ko, it's time na siguro na magbukod na lang sila. Kaya naman siguro nila eh. 'Di ba? Kasi para mawala na rin yung yung gulo. Magulo kasi sa Kalingap. Dahil diyan sa pangalang Dr. Love, Reds na mga mukhang kulangot. Oh, yun yung problema. Di real talk lang tayo, wag kayong masasaktan. Oh. Alangan namang purihin ko si Dr. Love, ano yan, anghel? Yung katotohanan sasabihin natin. Yes, pa naman si Kuya Redzine, di ba nakaraan? Hindi ko alam bakit naging ganun. Ano kami yan? Okay kami yan eh. Hindi kami yan magkabarkada kami. Parang may something sa likod na Redzine and Dr. Love kasi mabait naman yun. Yun na nga bro, pinagtataka ko. Iba na talaga yung Posible rin na si Dr. Love at Redsen may nasa likod nila na bumubulong para sila bumanat din ng bumanat. Baka nagpapagamit din sila. Nangyayari po kasi talaga yan. Nangyayari yan sa mga vloggers. Lalo na kung nabulag ka sa pera yung tinitingnan mo, susunod ka. Ganun po yan. Ang dami na nating kinalaban na ganyan mga pre. Binanatan ng mga nasulsulan. Dahil sa pera, sinulsulan dahil sa pera. Uy, sige. Maging aso-aso mo na lang ako. Okay lang. Parang ganun. yung sinasabi nila doon eh. Sabi ko, hindi na to yung nakilala ko si Kuya Redzine, si Dr. Love. Sana pag-isipan mabuti. Ako, pwede pa ako magbigay ng chance pa para saan mag-explain sila kung bakit. Pero kung talagang yun ang gusto nila, tuloy-tuloy nilang gawin yun, ibig sabihin, talaga nila sa Kalingap. Bro, late live ka na. Congrats kanina bro. Okay bro. Wala nang respeto kay Kalingap Rab eh. Wala na. Kung may respeto yan, dapat hindi ganyan. Pero tingnan mo anong ginawa. Anong ginawa ni Dr. Love Redzine?
hindi nirespeto si Kalingap Rab, 'di ba? Mukhang, talagang tinuloy-tuloy nila. Oo, bastos. Hmm. Salamat Kuya Jens. Ano kasi bro, nakakain ako nung ano, eh, no, ano yun, yung So, yun lang, eh, di ko na pababain 'no, gagawan ko po ito ng part 2. And kung hindi niyo po napanood yung video ni Kalingap Rab, maaari niyo pong puntahan sa kanyang, bago yan niya pangatlo niya yata itong YouTube channel na Kalingap Tahanan, puntahan niyo lang po. Kung bitin kayo dito sa ating reaksyon, panoorin niyo po yung video dun. Pero magbibigay pa po ako dito ng, another reaction part 2 po, abangan niyo po yan. Ayan, so bukas po bibigyan natin 'to ng, kung ma-upload ko pala ngayon 'to, ibig sabihin bukas. Pero kung ito, na-upload ko bukas, basta susundan ko ng part 2. Kasi recorded po ito, eh. So, yun. Ayan, bago po tayo magtapos, huwag kalimutang mag-like, share, subscribe para naman po ay maging updated po kayo sa mga uploads natin mga pre. At syempre, share this video. So, yun mga pre, hanggang dito lang muna yung ating video. Kita-kits po tayo sa susunod nating mga banat. Ayan, magandang gabi po sa lahat.